Matapos ang nakamamatay na survival sa loob ng dungeon, isang bagong yugto ang bubungad kay Memoritoka, ang malupit na mundo sa labas. Ngunit ang mundong ito ay hindi lang puno ng pag-asa. Sa labas, mas mapanganib, mas marahas, at mas mabangis. Ito ang pagpapatuloy ng kwento ng lalaking itinapon pero muling bumangon bilang isang halimaw. Nagsisimula ang episode sa tatlong lalaking nakakita ng isang kakaibang kristal sa labas ng isang abandonadong guho. Napagdesisyonan nilang ipaalam ito sa mga tao ng Alyon dahil ang lugar na iyon ay tinatawag na Abandoned Ruin, isang mapanganib na lugar na walang sino mang nakakapasok at nakakalabas. Ayon pa sa kanila, zero survival rate ang sino mang papasok sa loob nito. Samantala, makikita si Touka na bumibili ng isang maskara sa isang tindahan. Pag-uwi nila sa tinutuluyan nila ni Seras, ginamit ni Touka ang maskara habang si Seras ay nagpapahinga. Habang nakasuot ng maskara, biglang pumasok sa isip ni Touka ang imahe ng goddess at ng kanyang mga dating kaklase, mga alaala, na patuloy siyang ginugulo. Sa kabilang dako, ipinapakita ang mga pinuno ng iba't ibang teritoryo na muling nagpupulong. Pinag-uusapan nila si Seras Ashrine ang babae, umanong tumalo sa mga ipinadala nilang Black Dragon Knights. Naguguluhan sila at hindi makapaniwala. Isa sa kanila ang nagsabi na imposibleng mag-isa lang ni Seras ang pumatay sa buong grupo. May hinala silang may mas malalim pang nangyayari. Balik kina Touka at Seras, naglalakad sila sa kalye nang mapansin ni Touka ang isang gusali kung saan naririnig ang malalakas na sigawan. Ipinaliwanag ni Seras na iyon ay tinatawag na Blood Coliseum, isang lugar kung saan pinagsasabong ang mga alipin at mersenaryo. Labanan hanggang kamatayan para lamang sa kasiyahan ng mga nanonood. Pagkatapos nagtungo sila sa isang inn o panuluyan para magpahinga. Kumuha sila ng kanya-kanyang kwarto. Sinabi ni Seras na dapat ay magtipid sila, pero tugon ni Touka, magkaiba sila ng kasarian kaya hindi pwedeng magkasama. Biglang nahiya si Seras at napasabi na lang na ayos lang naman daw kung magkasama sila. Ngunit hindi na ito pinansin ni Touka at dumiretso na sa kanyang silid. Habang kumakain sila, nakarinig sila ng mga lalaking nag-uusap tungkol sa insidenteng kinasangkutan ng Black Dragon Knights. May ilan na nagsasabing baka hindi talaga si Seras ang pumatay sa mga ito. Isa sa mga narinig nilang pangalan ay ang Ashinto, isang grupo ng mga salamangkero na may kakaibang kapangyarihan. Sa kalagitnaan ng usapan, biglang dumating ang isang grupo ng mga nakabalabal ng kulay pula. Ipinakilala nila ang sarili bilang Ashinto at tinawag ang sarili nilang Mesaya ng Urzana. Sa harap ng lahat, ipinahayag nila na sila raw ang pumatay sa Black Dragon Knights. Sa isang sulok ng tavern, dalawang lalaki naman ang nag-uusap tungkol sa isang nilalang na tinatawag na Forbidden Witch. Lumapit si Touka sa kanila at sa halip na magpakilala, inalok niya ang dalawa ng pagkain at beer. Siya na raw ang magbabayad kapalit ng impormasyon tungkol sa Forbidden Witch. Maya-maya, pumasok sa tavern ang isang nilalang na may hitsura ng hayop, matangkad, may matulis na mata at malakas ang presensya. Ayon sa iba, siya raw ang pinakamalakas na mandirigma sa Monroy. Ipinakilala siya bilang Eve Speed. Nilapitan siya ni Touka at nagpakilala gamit ang pangalang alias na Hades Call. Sinabi niya na isa siyang mersenaryo at nais niyang makausap si Eve tungkol sa ilang bagay. Ayon kay Eve, hindi siya interesado sa mga laban sa Coliseum, kaya't sinabi na agad ni Touka ang tunay niyang pakay, nais niyang malaman kung anong alam ni Eve tungkol sa Forbidden Witch. Makikita pagkatapos ang isang eksenang si Eve ay may kausap na isang batang babae sa isang madilim na eskinita. Sa kabilang banda, si Seras naman ay patuloy na nagsasanay ng kanyang espada. Determinado siyang palakasin pa ang sarili kahit na hindi pa malinaw ang kanilang magiging landas. Kinagabihan, habang nagpapahinga na sina Touka at Seras, naisipan nilang uminom ng mainit na sabaw na may halong mga halamang gamot na dala ni Seras, ngunit tila may kakaibang epekto ang sabaw na iyon dahil pagkatapos uminom, pareho silang tila nakaramdam ng hindi inaasahang pakiramdam na para bang may halong pamparelax o pampakalma ang herbs. Kinabukasan, nagtungo sila sa Coliseum upang alamin pa ang tungkol kay Eve Speed. Dito nila nalaman ang kasaysayan ni Eve na dati siyang isang alipin. Ngunit sa halip na manatiling bihag ng sistema, pinatunayan niyang kaya niyang umangat. Ngayon, isa na siya sa pinakamalalakas na blood fighters sa arena. At higit pa roon, napag-alaman ni Touka na gusto pala ni Eve na bilhin ang batang kausap niya
noong nakaraang gabi. Hindi lang pala siya isang mandirigma, isa rin siyang taong may layuning protektahan ang isang mahalagang buhay. At dito nagtatapos ang kabanata, ngunit sa likod ng katahimikan, may binubuong hakbang si Toka, isang kilos na magpapayanig sa buong lungsod at magbabago sa tadhana ng mga nasa loob ng Colosseum. Sa mundong ito ng pagtataksil, karahasan at kalupitan, ang halimaw na minsang itinapon ay unti-unting nagpapakita ng tunay niyang anyo. Huwag palampasin ang susunod na kabanata ng kanyang kwento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang anime recaps at dark fantasy breakdowns. Hanggang sa muli, paalam, at mag-ingat kayo palagi.